Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre sa mga banateros, banateras worldwide, shout out po sa inyo. Sa mga kababayan natin na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, shout out sa inyo at thank you kasi ngayon po ay celebrate natin ang birthday ni Tatay Digong. Congratulations to everyone. Maraming salamat sa mga sumama ah, sa selebrasyon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Grabe, napakatindi nito. This will not be erased sa history ng Pilipinas. Iconic talaga to si Tatay Digong. Idol at the same time ay siya na ang pinaka, pinakasikat na naging Pilipino ever. Ako naniniwala even nalagpasan niya pa yung mga ibang mga bayani. So, happy birthday sa iyo Tatay Digong. Ngayon po, ito ang mga pag-uusapan natin sa araw na ito. Buong mundo napabilib kay PRRD. Pinoy, ito matindi, nag-iiyakan. PRRD, bawi na. May 5 pulis, huhulihin na. Ba, matindi. Bawi. Ebidensya na nagnakaw si Tamba. Eto, nilabas na. Okay? So yan po ang magiging topic natin. Pero hingin ko po sa mga Team PDP, sa mga Team Suka, sa mga Team Duterte, okay? Sana po suportahan nyo itong vlog ko, i-like nyo po, okay? Nang sa ganun mas kumalat at maging patas po. Alam naman natin na ang mainstream media talagang kakampi na nila. Hindi man lahat pero karamihan po ng mainstream media hawak sa leeg, di ba? Except SMNI at marami pang iba, no? Pero mas marami ang talagang bayaran na. So, i-like nyo po itong video na ito, itong vlog na to nang sa ganun mas kumalat. At pasuportahan na lang din yung aking channel. Huwag pong kakalimutan Coach Oli News PH. Ulitin ko, mag-subscribe po kayo. Coach Oli News PH. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-check nyo bago kayo manood nitong video na ito. Tingnan nyo muna kung nakasubscribe na kayo. So, suporta lang po. Konting lambing, subscribe. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Sisimulan na po natin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Pero, syempre, bago natin simulan ang ating pagbabalita, kailangan kantahan muna natin si PRRD. Alam nyo, ako po hindi kumakanta. Pero grabe, naiiyak ako nung pinapanood ko to. At alam ko, maraming mga Pilipino ganun din. So, samahan po ninyo ako. Kantahan po natin si PRRD. Grabe, no? Daming tao, tsaka talagang nakasuporta. Happy birthday to you. Kayo dyan, kanta kayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lahat po, pati dyan sa bahay nyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabi mo, nag-iiyakan na sila. Alam mo, napakatindi nitong nangyayari. Ito pa, isa pa, panuorin po natin. Ito, nakakakilabot ito. Happy birthday to you.
Ang lupit 'no? Alam niyo, hindi ko na po ipapakita kasi alam kong napanood niyo na at napakaraming videos at napakarami talagang umattend ng rally. Alam niyo yung sinasabi sa atin nitong si Claire na pinagbabantaan tayo na 'wag daw tayo ano kundi pakukulong tayo kung inciting to sedition. Alam niyo naman 'yan ang pananakot nila dahil ayaw nila ayaw nila matanggal sa posisyon, eh, siguro habang buhay nilang gustong maupo diyan, 'no? So, ayaw nilang matanggal, 'no? Pero eto sa akin, tingnan niyo mabuti, ha. Hindi naman namin kailangan ito madaliin. Hindi namin ito kailangang gawin sa marahas na paraan. Hindi namin ito kailangan, gawin ng illegal. Napakaimportante. Ang dami po na nag-rally ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang dami po, ang dami po. And that is enough. That is enough to convince ICC na si Tatay Digong that there is something wrong with this government. Hindi po pwede na ikaw ay pinagbibintangan na maraming napatay, crimes against humanity. Pero ganyan na nagmamahal sa'yo? That is impossible. Enough na yung napakita natin. At alam nyo, sa dami ng nagrarally kanina, I'm sure marami ng politiko na nag-iisip kung sila ay tataya pa rin kay Marcos. Kasi marami ngayong mga politiko, talagang politiko. Mas bilib pa nga ako dun sa mga hardcore na nandoon eh. Pero yung mga politiko na nagsasayaw sa gitna, yaan ang karamihan. Kung asa ng pakinabang. Yung talagang hindi naman Duterte, hindi naman pula, hindi naman dilaw, basta sayaw lang ng sayaw kung saan may pakinabang nandoon sila. Enough na yung napakita natin ng buong mundo, ng buong Pilipinas kung gaano ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. That is enough. Kaya hindi na natin kailangan ng mga sinasabi nilang inciting to sedition. Dahil tandaan nyo po, magkakaroon po ng impeachment. Didesisyonan ang mga bagay-bagay ng ICC patungkol kay Duterte, even yung kanyang temporary release, no? Na iba ang tawag nila pero parang gano'n, temporary release, makikita nila pinulitika lang 'tong tao na ito. Pinulitika lang si Tatay Digong. Oh. At yung mga balimbing na politiko, iiwan na niyan isa-isa si BBM. Maraming ganyan. Even BBM is balimbing. Iisipin mo. Ngayon nakakontsaba sa dilaw. 'Di ba? Yung mga yan, dating sip-sip kay Duterte. O di ba napakasip-sip niyang si Marcos kay Duterte? Even niligawan niyan yung si VP Sara para siya makatakbong presidente. So, marami po tayong na-convince dito sa nangyari ngayon. And alam nila, this is just an intro. Hindi sila tatantanan ng taong bayan. Ako naniniwala, sure win na dito ang PDP. Sure win na dito ang Duterte, ang PDP, ang 10 senatoriables ng PDP. Sure win na. Sa nangyari ngayon, kitang-kita, gusto talaga nila si Tatay Digong. And this election is not about Lacson, it's not about Tito Soto, it's not about Pastor Kibuloy, it's not about Attorney Jimmy Bondoc, it's about Team Duterte and Team Marcos. Yan na lang talaga ang pipiliin ng taong bayan. Kasi pag nagboto ka sa alyansa, it means you are voting for BBM. At pag nagboto ka sa PDP, it means you're voting for Tatay Digong. Diyan maraming kakabahan. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit sa inyo at dahan-dahan nagkakatotoo, may mga kumakalas at kakalas pa diyan sa Team Alyansa, diyan sa Team Bongbong. Paano pa yung iba? Yung naninindigan pero may agenda, no? So napakaliwanag na pinakita na ang Pilipino
I think it's safe to say, more than half ng Filipinos dissatisfied sa nangyayari sa gobyerno ni Marcos, and more than half of Filipinos mahalang Duterte. Sila ay sumisigaw, sila ay umiiyak sa kanilang puso kaya sila nag-a-attend ng rally. Yan po ay walang ayuda. Tandaan po natin Mr. Romualdez, yung mga nag-attend ng rally na yan, walang ayuda. Sa katunayan, sila pa gumastos. Umaambon pa yan. Sa ibang lugar, umulan pa. Sa katunayan, ako ngayon ay sinisipon kasi dito rin sa bahay namin, nag-uulan. No? Pero dinagsa pa rin ng taong bayan. Yung iba nga, giniginaw dahil dyan sa Netherlands, malamig. May nagrally pa sa Antarctica. May nagrally pa sa Timor-Leste. Iba't ibang panig. Ganyan po. Ganyan po ang pagmamahal ng taong bayan. So tingnan po natin. Unahin muna natin ito mamaya na yung mga 5 pang pulis huhulihin. Kanya-kanyang gimmick ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 80th birthday. May mga pa-concert at meron pang mga OFW na umuwi sa Pinas. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Hindi nagpatinag para sa 80th birthday ni Digong. Kinantahan din nila ng happy birthday si Duterte. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ilan sa mga narito ang overseas Filipino workers na sinadya pa raw umuwi. Naghahanda na rin daw sila pumunta sa the Netherlands kung saan nakakulong si Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. I just came from Singapore to support you. Happy 18th birthday, good health. We wish you to come back. We will wait for you strong, buhay, malakas. Lahat ng pamilya namin since 2016, minahal ka, pinaglaban ka namin. Bitbit din ng karamihan sa kanila ang plaka na may mga mensahe kay Digong. Pero dahil may Yan ba may crimes against humanity? Hindi isolated case yan Buong Pilipinas ulit nag-iiyakan. isa sa Quiapo Church, lumipat ang mga Duterte supporters sa Minjola. Nagtungo rin sila sa Maraming ninervyusin dyan sa Minjola. Balita ko, dinisperse na nga daw dyan May ninenervyos, no? Alam nyo, mga adik ngayon kinakabahan na. May balita ko may aalis daw na adik. Kinakabahan na. Siguro ngayon, malamig-lamig pa naman, maulan-ulan. Tapos ganyan, no? Nako, siguro yung mga adik nang gagalaiti. Pag mahal na mahal nyo yan si Tatay Digong, siyempre, sino bang magagalit kay Tatay Digong kung hindi adik o komunista? Di ba? Siguro, nag-ano na yung mga adik na yan. Nako, naggagalaiti. Yung aalis. No, may aalis. Malapit na. May aalis na adik sa Pilipinas. Grabe. Pag nakabalik talaga si Tatay Digong, at naging mayor to ng Davao, naku, ang Davao po malinis Malinis naman po yan sa mga adik. Pero lilinisin pa. Naku, matatakot. Nangangatog ng mga adik. Tapos na naman sila. Hindi na naman sila makakatira. Oo. Pero alam nyo, dapat kung kayo adik, natutuwa kayo kay Tatay Digong. Kasi marami akong narinig na mga adik, katunayan, sila nga ay nagpapasalamat kay Tatay Digong. Bakit? Nabago buhay. Nagbagong buhay sila. Oo. Kasi siyempre, delikado sila Talagang, may kalalagyan sila kay Tatay Digong. Di ba? Ikukulong yan. So, dahil doon, nagbagong buhay sila. Meron nga akong kakilala, isang magulang siya, no? At kaibigan pa niya si Tatay Digong. This is a true story, Kaibigan niya si Tatay Digong. At hiningi niya konsulta. Yung anak niya, adik. Kinuusap ni Tatay Digong. Ngayon, sober na. Ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi na nag-a-addict. Di ba? Ayan po ang epekto ng Tatay Digong. Paano hindi mo mamahalin yan? Ginawa niyang mapayapa ang kalsada natin.
ang dating krimen, violence sa Davao. Alam natin yan. Ngayon napakalinis, di ba? Bonifacio Shrine at Plaza Miranda. Dinagsa rin ng mga supporters ng dating Pangulo ang Rojas Avenue sa baluarte ng mga Duterte na Davao City. Dito sa Davao City, yung yung rally dyan. Kung ito ginawa sa EDSA, mas marami itong nag-rally ngayon kesa EDSA People Power 1. Ang dami po niyan. Kung alam mo kung ito nangyari sa Maynila, magsisialisan ng mga adik. Tapos na ang laban. Nagsilayparan na ang mga adik sa Pilipinas. Global Filipino Solidarity Program ang tawag nila sa pagtitipon. Isinara rin kaninang hapon ang ilang kalsada dahil sa dami ng tao. Meron ding mga nag-perform sa mismong venue. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Agaw atensyon din ang higanting cake ng dating Pangulo na may agila pa sa tuktok. Bago naman ang mismong programa, sinalubong ng Duterte supporters ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang manyanita sa labas mismo ng kanyang bahay. Higit 2,000 uniformed personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. So yan po ang pangyayari sa buong araw at magtutuloy-tuloy yan kasi sa ibang bansa ay magse-celebrate pa lang sila, no? So pagpatuloy natin, sana po ikalat natin tong video na ito at tayo manatiling sumisigaw, nakikipaglaban sa mapayapang paraan. Isigaw natin ang ating kailangan sa gobyerno na hindi nila na ibibigay sa atin, ang kulang nilang trabaho, ang kulang nilang serbisyo at ang pagnanakaw nila dito sa mga ayu-ayuda na sinasabi ni Mayor Magalong, no? So maraming pagkukulang tong ating gobyerno. Ipagpatuloy natin ito. Again, makukuha natin ito sa mapayapang paraan. Makukumbinsi natin yung mga nasa gitna. Bakit mahal na mahal ng tao ang Duterte? At doon sa mapagsamantala, lilipat na yan. Kasi, alam mo, ang mga politikong may agenda, takot yan sa taong bayan pag nagsama-sama. No? So ako, hinihingi ko lang sa inyo, isa lang ang request ko. Vote straight PDP. Huwag na po tayong maglagay ng galing sa alyansa. 10 po ang PDP senatorial balls. Kayo na bahala magdagdag kung sino yung dalawa. Basta lang, siguraduhin po natin na ang loyalty ay na kay Tatay Digong. Ganon din sa mga congressman. Higit sa lahat sa congressman. Para mawalan ng abusado dyan sa Congress. Kasi sila yung mahilig mang-hearing. Sila yung mahilig magpatawag ng vloggers. Sila yung mahilig sila yung nagpa-impeach kay BP Sara. So sa mga congressman na iboboto nyo, sa mga party list na iboboto ninyo, huwag nyo pong kakalimutan. Yung mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, huwag nyo na pong iboto. At tingnan nyo po kung saan sila nakaalyado. Kung sila ay sip-sip kay Marcos at walang paninindigan, kung sila ay sip-sip kay Romualdez at walang paninindigan, huwag nyo na po iboto. Make sure ang iboboto nyo may pagmamahal na tunay sa Duterte. Simulan natin baguhin ang bansang Pilipinas ngayong eleksyon. This is very, very important. Ipanalo po natin itong eleksyon. Huwag po natin iiwan kahit isa. Pakiusap, kahit isa, huwag po nating iwan na senatorial balls ng PDP. Bit-bitin po natin silang lahat. Pakiusap lang po. Napaka-importante niyan. Ha? Okay, sige po. Next topic tayo. Ito, pag-usapan natin, 5 pang pulis huhulihin. Second hearing, Senator Amy, kasi nga Ayan. naulinigan kita, sinasabi About sa second hearing to pag-uusapan natin. mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang, you know, legal experts na talagang yung legal minds that you can mine
bakit hindi sila humarap para, because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Ano? Kasi alam natin, napupolitika kapag ganon. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang Eto, meron pong good news, no? So, wag muna nating awayin si Aimee. Again, uulitin ko at ilang beses ko nang inulit, hindi ko sinasabing iboto nyo si Aimee. At ayoko siyang isama sa PDP, okay? Maliwanag po tayo dyan. Kaya lang, wag muna nating awayin. Gaya ng sabi ko, malay natin may pakinabang sa atin. Tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit sa kabila. Excuse me, ako po medyo may sakit, no? Tayo naman manggamit at ngayon magagamit natin. Bakit? Magkakaroon pa ng second hearing. That is very important. Magigisa. At alam ko na maglalabas to si Aimee. Baka ito mapaisip na pa-impeach niya si Bongbong. Wala pong makakagawa nun. Siya lang. Siya lang ang may lakas ng loob para mag-hearing patungkol sa paghuli kay Tatay Digong. Walang gumalaw sa senador. Wala. Siya lang. Hindi ko sa pinagtatanggol, gamitin po natin. Kaya habang nagagamit, huwag niyo pong awayin. Ngayon may second hearing pa. Yung ibang senador nga hindi gumalaw, ito may second hearing pa. Di mas maayos. Mas maraming mabubulgar. Mas marami tayong mapipiga. At yung mapipiga dito, pwede pang gamitin sa ICC. Napaka-importante ng bawat ebidensya dahil ito ay posibleng magpauwi kay Tatay Digong. Dahil dyan, mas marami tayong makukuha. So, wag muna, antayin natin si Aimee. dumating sina Alan Peter dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lang. Yes, dahil, maganda yan. may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Yan, may 5 pulis pang uhulihin. Kaya napaka-importante na ma-discuss to ulit sa hearing and at the same time, kailangan mag-decide ng korte rito. Hindi porket nandun na si Tatay Digong sa ICC, hahayaan na lang nila kasi sasabihin nila mutin academic kasi andun na si Tatay Digong Di ba? Nasa jurisdiction na ng ICC, hindi na natin basta-basta mababalik kahit ano pa i-discuss natin dito. Pero importante ma-discuss kasi kung mapapatunayang illegal yon, hindi dapat ganun ang proseso. Magagamit natin sa mga huhulihin pa. Tatandaan po natin, bigla-bigla na lang. Nung una, wala naman talaga. Si Bato nasa listahan talaga yan. Si PRRD nasa listahan talaga. Pero si Sara, wala. Ngayon lang, ngayong taon, naisama si BP Sara. Binabanggit na. Pagdating sa ICC, dapat din madampot si BP Sara. So this is very, very dangerous. Kaya nga sabi ko, maganda tong ginagawa ni Aimee at dapat solusyonan ito ng korte, dapat desisyonan nila ito. Nako, sana ipatawag ni Aimee itong spokesperson, itong si Utoy, si Attorney Clabano. Dapat ipatawag din ni Aimee. Bakit? Siya yung nagsabi. Mali po yun. Anong klaseng abogado? Okay? Patawag niya itong si Clabano dahil hindi po pwedeng sila ang competent judicial court.
Hindi po, executive po kayong DOJ, hindi po kayo judicial. So maling-mali yun. Bakit kayo nagsasalita ng gano'n? Abogado ka, alam mong walang gano'n. Tapos binawi ni Boying. So anong ibig sabihin niya? Niloloko nyo taong bayan. Anong ibig sabihin niya? Fake news yan. Anong ibig sabihin niya? Gagamitin nyo lang pagka kumbinyente sa inyo or kaya meron kayo kailangan pahuli. Kailangan maimbestigahan niya. Pangalawa, may narinig akong interview dito kay John Vic Rimulya, may narinig ako, no? Interview niya, binabara niya sa isang PDP senatorial balls na abogado, si Attorney Hinlo ata yan, no? Hindi ko alam, basta isa, no? Sabi niya, kino-question nyo yung manner ng pagkahuli kay Tatay Digong. Ang kini-question nyo, technicalities. Samantalang hindi nyo kinwestiyon yung 30,000 na pinatay ni Tatay Digong. Aba, dapat paimbestigahan ni Amy yan. Una, abogado. Ha? Abogado nga ba to si John Vic? Alam ko si Boying abogado. Hindi ko alam si John Vic, no? Pero kahit di siya abogado, dapat alam niya, ako naman hindi abogado pero alam natin, di ba? Kahit hindi abogado, na uh, an accused is considered innocent until proven guilty. Nagbibintang siya. Anong klaseng secretary SILG siya? Anong klase? 'Di ba? Kung ganyan ka ang SILG natin, basta na lang nagbibintang nang walang katunayan or bigla na lang nagbibintang kahit hindi pa nahusgahan ng husgado, delikado po 'yan. Pwede kang pagbintangan ng mamang ito. Isipin mo, ibinintang sa kanya 30,000. Anong anong patunay nila? News? News ng Rappler? News ng mga makakaliwa? News ng NPA? News ng komunista? News ng mainstream media? Hindi ko alam. Anong pinaniniwalaan nyo doon sa 30,000? Isipin mo 30,000. Ang sinasabi nilang pinatay ni Tatay Digong. Yung pala, doon sa drug war ni Tatay Digong simula 2011 hanggang 2019, nasa 40 lang. 40 lang, ha? Kung hindi ako nagkakamali sa exact number, around 40 plus minus. For how many years? Simula 2011 hanggang 2019. For 8 years. Laban sa droga, ganun lang namatay. Samantalang ang daming naligtas, nilinis ang kalsada. That is not bad anymore. That's why it's drug war. Meron talagang mamamatay dyan. Bakit? Ang adik papalagyan eh. Lalo na high. Naku, meron akong kaibigan, adik. Sa peak ng kanyang pagka-high, akala niya si Superman siya. Papalag talaga yung kahit kanino. Yan ang sinasabi natin. Anong gusto nyo? Pag pumalag yung adik, magpabaril yung pulis? Pag pumalag yung adik, magpa-rape yung nire-rape? Hayaan na ng pulis? Diba? Ibig sabihin, fake news sila. Saan nila nakuha yung numerong 30,000? Ang demanda sa ICC, kakurenta. Naglulukuhan ba tayo dito? Palabasin nyo yung 30,000. Palabasin ninyo yung biktima ng 30,000, yung magulang nila, kapatid nila, magdemanda sila, present nila ang ebidensya sa ICC. Yung 30,000 hindi yung 40 kasi may nagsasabi na hindi, yung representative lang. Yung 40 lang ang representative, yung 30,000 hindi. Hindi po pwede sa batas yun. Ibig mo sabihin, sasagutin ko yung sinasabi yung 30,000 pag napatunayan nyo yung isa, hindi pwede sa batas yun. Ano yun? Naglolokohan tayo? Ang totoo, eto. May mga grupo talagang mahilig mag-blow up ng numero. Isa na dyan ang mga komunista. Katangian nila yan. Ang hilig nilang magmalinis pero sila naman ang madumi. Ibo-blow up nila yung sitwasyon. Yung nangyari kay Piarardi. Ako yung nagsasabi na 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong.
Yaan po ay pag-iinsulto sa Pilipino. Bakit kanyo? Sa dami ng nag-rally ngayon, tingnan nyo na lang, daig pa nito si Hitler. Daig pa nito yung matinding patayan dyan sa mga nangyari sa history ng Pilipinas kung 30,000. Sa tingin ninyo, may magna-rally sa Netherlands kung 30,000 ang pinatay ni PRRD? May magra-rally sa Mindanao? Sa tingin nyo? May magra-rally sa Manila? May magra-rally sa buong Pilipinas? May magra-rally sa buong mundo? Yan pong nagsasabi na 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong. Hindi po, iyan po ay pang-iinsulto sa atin. Sa lahat po pang-iinsulto yan. Sinasabi nyo, bobo mga Pilipino. Wala kayong makikitang ganitong rally ever. Kahit sa buong mundo. First time nangyari sa history that the whole world nag-rally sa isang birthday ng isang mama. Sa birthday ng isang hinuhusgahan at nakakulong. Sa isang nililitis sa ICC. Wala po kayong nakikitang ganyan. Maraming nagmamahal, kaya napaka-imposible nun. Hindi po kami tanga. Kung 30,000 napatay niyan, walang rally. Ako, sasabihin ko sa inyo, lantaran. Hindi ito magagawa. Pag halimbawa, mangyari ito kay Marcos dinala sa ICC, walang magraraling ganyang kadami. Kahit yung mga pambato ng Dilawan, kunwari lang dalhin si Bam Aquino doon. Si Kiko, sino pa bang pambato ng Dilaw? Si Lenny. Walang magrarally ng ganito. Naiintindihan niyo po yung point? Dalhin mo si John Vic doon, si Boying, si Torre, si BBM. Walang magrarally ng ganito. That is impossible. Not even 10% kung gaano kadami ang nagrally kay Tatay Digong. Naiintindihan niyo po? Itong rally na ito, ang daming napatunayan. Maraming nagising dito. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. Sino naman po ngayon ang iimbitahin mo? At yun na nga, sumulat na rin po sa inyo si E.S. Bersamin para humingi ng advanced questions. So now, are you going to give advanced questions to Secretary? Ako, bakit may advance question? Ha? Pasensya na po kay sinisipon. Bakit may advance question? Bobo ba yung mga yan? Kami ba pag inimbitahan, pwede kami humingi ng advance questions? Ano yan? May favoritism? Ganyang kahina utak ng mga yan? O dahil magfa-fabricate sila? Kasi pag hindi ka nagsisinungaling, hindi mo kailangan ng advance questions eh. Bersamin, E.S. Bersamin? And sino ngayon yung mga susunod na mga aanyayahin nyo po sa second hearing? Excuse me. Oo, siguro pareho rin yung iba, pero yun nga, katulad ng sinabi kanina, sana talagang lumabas yung ibang mga international law experts kasi hindi naman ordinaryong international law, hindi naman yan bahagi ng batas na araw-araw. Ako, ako gusto ko to, ha? Kaya maganda yung second hearing. Since si SAS ay magaling sa international law, imbitahin mo si SAS. Ako, suggestion ko lang, invite SAS. Kasi hindi siya pinalusot dyan sa vloggers na hearing. Imbitahin mo as resource person si SAS. Malaking maitutulong ni SAS sa investigasyon na yan. Marami siyang kaalaman na nauunawaan niya yung grabing pagtatakip ng gobyernong ito at yung mga illegal na ginagawa. Pinapractice. At iilang talaga ang praktisado dyan. Marami tayong narinig sa social media, sa mainstream, maraming linalathala na puros government side. Gusto ko sana yung legal side lang talaga at yung konstitusyon sa atin. Imbitahin mo si Claire. Ang daming alam ni Claire no? Hindi ko alam kung kamag-anak ni Claire to si Ernie Barong.
Ha? Parang lahat alam niya, eh. Kasi nagkakapanig-panig na rin, nagkakakulay ng politika, pati yung ating mga legal luminaries. Kaya inaanyayahan ko yung mga former justice, yung Oo. framers of the Constitution, lahat na magsabi kung sana. Pero nahihirapan talaga ako. Pero sa second hearing, mukhang si Senator Bato nais lumahok Oh. dahil nasa second batch daw siya ng warrant eh. Oo. At ang alam ko si Senator Cayetano bitin pa yung mga tanong Tama at saka dapat protektahan natin si VP Sara. Isasama po diyan si Sara. Ako, maniwala kayo. Kasi nararamdaman nila yung nangyari sa rally ngayon. Mananalo ang PDP. Ramdam nila yan. At 'pag nanalo ang PDP straight, hindi nila mai-impeach si VP Sara. So another way para nila maigligpit si VP Sara, tanim kaso yan. Isusunod yan sa ICC. Hindi nila makuha sa impeachment, mananalo PDP, pa-impeach na lang. Ako yan ang tingin kong gagawin. So, again, this rally ay kailangang matuloy. Sana hindi lang puro salita si Amy, sana matuloy. dahil DFA siya noon eh, marami siyang alam na maitutulong para malinawan tayo. Ang alam ko din yung ating mga OFW na magpaliwanag kung paano sila na iuwi sa atin. At gusto nila Yan, maganda rin yun, mga OFW. Kasi alam mo si Tatay Digong siyang nagpapauwi dito sa mga OFW. At yung mga hindi may mga kaso ron at inosente naman napapauwi niya. Samantalang ang gobyerno ngayon ipinamimigay ang Pilipino. Kung si Tatay Digong ay kinukuhang ang mga OFW ay kabaligtaran. Dating presidente kinidnap, pinamigay. na may may guarantee o assurance ang ating gobyerno na yung mga nakapiit pa sa abroad, na-convict at naparusahan, maiuwi. Kasi sa lagay na ganito, natatakot lahat ng Pilipino. Isipin mo, dito mismo sa iyong bansa, kukunin ka. Paano na lang daw sila sa abroad? Yun. Diba? Mas nakakatakot yung paano mo susuportahan yung nasa abroad, no? Wag po kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. At pakisuportahan yung bago kong YouTube channel, Facebook channel, at saka TikTok. Sa Facebook po, mag-follow po kayo, Coach Oli News 2. Sa YouTube, mag-subscribe din kayo, Coach Oli News 2. Yon yung bago ko. Pero ang original ko yung Coach Oli News PH. Okay, pakisuportahan nyo at i-like nyo po itong video na ito. Hindi ko na po siguro itutuloy yung third topic kasi talagang masama ang aking pakiramdam. Bukas na lang itutuloy po natin. No? So maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit at patuloy tayong sumuporta at sumigaw ng ating pagmamahal kay Tatay Digong. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Coach Oli po.